Kamusta mga ka-faith journey? Naranasan mo na bang gumising isang umaga na parang ang bigat-bigat ng pakiramdam? Yung tipong kahit anong gawin mo, parang may kulang. O di kaya naman, sa gitna ng maraming pagsubok, napapatanong ka na lang, bakit sa akin nangyayari ito? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng susi na maaaring magbukas ng pinto patungo sa kapayapaan at kagalakan kahit sa gitna ng pinakamahihirap na sitwasyon? Ang susi na ito ay ang pasasalamat. Tama? Gratitude. Alam mo ba na ang pasasalamat ay hindi lang basta isang magandang asal? Ito ay isang espiritual na disiplina. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pansinin natin yung sinabi, sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa mabubuting bagay, hindi lang kapag masaya tayo, kundi sa lahat. Kahit sa mga panahong nasasaktan tayo, nalilito o natatakot. Pero bakit nga ba napakahalaga nito? Isipin mo ito. Ang pasasalamat ay dalas ng langit. Ano ang ibig sabihin niyan? Kapag nananalangin tayo, kapag humihingi tayo sa Diyos para tayong tumatawag sa isang radio station, para marinig natin siya ng malinaw, kailangan nating i-tune ang ating mga puso sa kanyang frequency. At ang frequency ng langit, mga kaibigan, ay ang pasasalamat. Kapag ang puso natin ay puno ng pagrereklamo, pag-aalala at pait, para tayong nakatune sa static. Ang ingay ng mundo, ang ingay ng ating mga problema, ang siyang nangingibabaw. Pero sa sandaling piliin nating magpasalamat, nagbabago ang lahat. Ang ating atensyon ay nalilipat mula sa ating mga kakulangan patungo sa kasaganaan na ibinibigay ng Diyos. Mula sa ating mga problema, patungo sa kanyang kapangyarihan. Ang mapagpasalamat na puso ay parang isang magnet para sa mga biyaya ng Diyos. Hindi dahil kailangan nating suhulan ang Diyos para pagpalain niya tayo. Hindi, pagpapalain niya tayo dahil siya ay mabuti. Pero ang pasasalamat ang naghahanda sa ating puso na tanggapin at makilala ang mga biyayang iyon. Binubuksan nito ang ating mga mata para makita ang kanyang pagkilos sa bawat detalye ng ating buhay, mula sa sinag ng araw sa umaga, sa pagkain sa ating hapag, hanggang sa hininga na ating taglay. Kapag nagsimula tayong magpasalamat, nagsisimula rin tayong magtiwala. Dahil naaalala natin kung paano siya naging tapat noon, kaya alam nating magiging tapat siya ulit ngayon at sa hinaharap. Ang pasasalamat ay ang wika ng pananampalataya. Ito ang pagsasabi sa Diyos, Panginoon, hindi ko man maintindihan ang lahat, pero nagpapasalamat ako dahil alam kong kasama kita. Nagpapasalamat ako dahil alam kong may plano ka. Tingnan natin si Job, na wala sa kanya ang lahat, kayamanan, pamilya, kalusugan. Pero ano ang sinabi niya? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa gitna ng dimaarok na sakit, pinili niyang purihin at pasalamatan ng Diyos. At nakita natin ang dulo ng kanyang kwento, ibinalik ng Diyos ang lahat sa kanya, higit pa sa dati. Ang pasasalamat ay hindi pagtanggi sa realidad ng sakit o problema. Ito ay pagkilala sa mas dakilang realidad na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagsubok na ating kinakaharap. Kaya ngayon, may hamon ako para sa iyo. Gusto kong i-practice natin ang pag-tune in sa frequency ng langit. Ang aksyon na gagawin natin ay simple lang. Gumawa tayo ng isang gratitude list. Kumuha ka ng papel at panulat, o kahit sa notes app lang ng phone mo. Magsulat ka ng 10 bagay na ipinagpapasalamat mo sa Panginoon ngayon. Huwag mong i-overthink. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Ang hangin na hinihinga mo, isulat mo. Ang pamilya mo, isulat mo. Yung masarap na kape kaninang umaga, isulat mo. Ang katotohanang buhay ka ngayon, isulat mo. Habang isinusulat mo ang bawat isa, damhin mo, lasapin mo ang pasasalamat sa iyong puso.
Gawin mo itong isang panalangin. Makikita mo, habang ginagawa mo ito, unti-unting gagaan ang iyong pakiramdam. Ang iyong pananaw ay magbabago dahil inililipat mo ang iyong focus mula sa kung ano ang wala patungo sa kung anong mayroon ka dahil sa Kanya. Tandaan, ang pasasalamat ay isang pagpili. Araw-araw, pwede nating piliing magreklamo o pwede nating piliing magpasalamat. At ang pagpiling iyon ang magdidikta ng kalidad ng ating buhay espiritual. Simulan natin ngayon, maging isang taong may pusong mapagpasalamat. I-tune in natin ang ating mga sarili sa dalas ng langit at panoorin kung paano kikilos ang Diyos sa ating mga buhay sa paraang hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kung napagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang nakaka-inspire na content. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na sa tingin mo ay kailangang marinig ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video. God bless you all!